Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen from the dead. Jesus is risen. Jesus is risen. Jesus is risen from the dead. So, anong gagawin? Luke 9, Chapter 9. verse 7 to 9. 7 to 9, dalawa lang. Dalawa lang. So, ano sasabihin ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Ayon Ayon kay San Lucas. San Lucas ba to? Ay, San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. So, verse 9. 7. Chapter 9, verse 7 to 9. Nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng nangyayari. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya ang sabi ni Herodes, pinapapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nagbalitang ito? Marami akong naririnig ng tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ito po ang magandang balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Buksan mo lang dali. Tapos, magbabaw ko. Apo. Malakas ang palakpak sa ating Panginoon Diyos ng Diyos. So God is good. All the time. All the time. God is good. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Malakas ang palakpak sa ating Panginoon Diyos ng Diyos. So ngayon po, dadako na po tayo Talk one, si ano, Dulce. sa pagbabahagi. Tungkol sa pag-aaral. At tungkol sa panalangin papuri. Sa pag-aaral. Mag-visit. Gospel sharing, gospel sharing. Diba? Magbabahagi ng mabuting balita po. Ang ating kapatid, Ginang. No? Tayo po ay nagbabahagi lamang ng ebanghelyo. Pagbabahagi ng ebanghelyo. Opo, hindi tayo nagtuturo. Kaya pakinggan natin si Ate Dulce. Opo. Pagbahagi naman po ng ebanghelyo. Sharing. Opo, sharing the gospel naman. Ano masasabi mo sa ating ebanghelyo? Tungkol po sa Yan. ebanghelyo naman. Ay tungkol yan kay Juan Bautista. Ang aking masasabi doon sa tungkol sa na sa ating ebanghelyo ngayong araw ay
tungkol kay Herodes. Alam naman natin kung ano si Herodes noong araw, panahon na yun, na siya ay siya ay sobrang makasalanan yung si Herodes, di ba? Maraming Ngayon, pinapatay. marami siyang pinapatay. Ngayon, kung i-translate natin sa sarili nating pamumuhay ngayong mga panahon na ito, yung parang halimbawa tayo ay parang guilty tayo, kung may guilt tayo, parang hindi tayo mapakali siguro. Kung mayroon tayong nagawang mga kasalanan sa kapwa natin, kung may konsensya ka, hindi ka matahimik tulad ni Herodes. Kaya magulo ang isip niya dahil mayroon siyang malaking kasalanan kay Juan Bautista. Siguro ganun din tayo sa ating kapwa. Kailangan maging mapanuri tayo, maging maayos tayo sa ating mga kilos, sa ating pamumuhay, maging maayos tayo sa ating kapwa, maging mabuting tao tayo. Amen. Kasi kung mayroon tayong nagawang masama sa kapwa natin, tinraidor natin siya, or gumawa tayo ng masama sa kanya, at kung ano ang mangyari sa kanya, siyempre nakukonsensya tayo. Maguguluhan ang isip natin. Meron tayong konsensya. Meron tayong konsensya. Na siyang Ganun din dumidikta si sa atin. Oo. Ganun ang ano yan, ang ibig sabihin na kung may konsensya ka. Lahat po ng tao meron. Demonyo lang ang wala. Meron ibang wala. Kaya sa kanila yung demonyo. Kasi yung kailangan maging tayo sa ating sarili. Kasi maging maayos tayo sa ating mga kilos, sa ating pananalita, sa ating mga ginagawa sa kapwa natin. Kasi Siguro sister, nasasabi natin wala, hindi pa gumagana. hindi pa. Opo. Hindi lang gumana pa, pero darating yung panahon na yung konsensya na yon ay gagana yon at uudyukan ka. Ganun po yun. Kaya yun ang sa aking translation doon sa Mm. sa inyo balancing awa. Kasi po, ang demonyo po, kaya wala silang konsensya. Ang demonyo po kasi, o masamang espiritu, sila po ay 100% masama. Ayan. Opo, ganun po yun. Lalo na ngayon. Halimbawa ngayon, sa ating bansa, dami naghihirap. Opo, Ganyan. Diyos ko. Dami ka nakikita, naghihirap. Tapos, kung ikaw ay, halimbawa, ikaw ay isang opisyal ng gobyerno na marami kang ninakaw sa gobyerno. Oh, yan, opo. Tapos nakita mo yung mga tao naghihirap, yung mga walang bahay, mga walang makain. Walang pagkain. Ang mahal-mahal ng mga bigas. Nako. Dami nagugutuman. Hindi ka ba napukonsensya yan? Tapos ikaw ay namumuhay ka ng maramihan. Tapos, ang pera ng bayan ay ginagamit mo. Tapos, marami kang bahay, marami kang lupa, marami kang ari-arian. Tapos, yung mga yung kapwa mo, walang makain, walang bahay, walang yung, parang maano ka naman, matouch ka naman. Kung maano ka sa Panginoon, kung mayroon kang pagmamahal, mayroon kang ibig, mayroon kang awa, kung ang gift ng Holy Spirit ay isa sa buhay mo. Amen. Mga gift ng Yan, Holy opo, Spirit. yung gift. Dapat ay ang gift ng Holy Spirit ay maitanim sa buhay natin Maisabuhay. at maitanim sa mga puso natin at isipan na ang kapwa natin hindi masaktan. No? Kasi pangwan sa masaktan yung kapwa mo. Kasi ako marami din ako na-experience na nasaktan. Bawal sa po kapwa iyon ko, sa batas ng Pero alam mo, United Nations. alam mo yung alam mo brother, Opo. pagka yung mga ikaw nasaktan at saka yung hindi mo papansinin yung gumawa sa iyo ng yung masama na hindi totoo. Alam mo,
babalik sa iyo yun. Ah, Hindi ka syempre. mag-successful. Mayroon akong, mayroon nangyari sa akin yan eh. Na, Mm. may nangyari sa buhay niya. Pero, ganun. Kaya, maging tayo. Kasi, yung karma ba, kakarmahin tayo. Yun ang mahirap. Babalik sa atin ang karma. Opo. Kaya, Bad karma. Bad karma. Meron Kaya, kasing good karma eh. Ganun. yun lang ang lagi ang sinasabi ng Panginoon sa atin Apo. na maging tayo, maging mabuti tayo sa ating kapwa, ganyan, maging matulungin tayo. Amen. Maging tayo, maunawain, maging basta marami yung sinasabi ng Panginoon, kaya lang hindi naman natin nasusunod lahat. Pero itry natin kasi yun ang gusto ng Diyos eh, na gawin natin eh. Pero hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng grasya na gano'n para maisabuhay natin yung lahat. Amen. Tama po Hingin yun. natin sa Diyos, bigyan tayo ng grasya. Laluyan tayo ng grasya para mai-share natin sa ating kapwa, para mai-share natin ang tunay na pagmamahal, ang tunay na pag-unawa, pag-ibig sa kapwa natin. Kaya si Herodes ay naguguluhan siya kasi marami siyang kasalanan, marami siyang nagawang kasalanan. Ganon din tayo, siguro mga tao tayo, siguro. Pag marami tayong nagawang masama sa kapwa natin, siyempre, hindi rin tayo patutulugin, hindi tayo makakatulog siguro ng Opo. maayos. Ganon siguro. Kaya nakakasakit tayo ng mga, mga depression, anxiety, ganyan. Kasi marami tayong, guilty tayo eh, marami tayong guilt pa. Pero kung wala kang ginawa sa kapwa mo, malinis ang konsensya mo, ang sarap ng tulog mo kaya. Amen. Saka yung pag hindi ka makatulog, sige lang, dasal ng dasal, huwag mo na isipin yung mga problema. Kasi wala ka namang problema, kasi wala ka man nagawa masama sa kapwa mo eh. Yun lang sa akin, brother. Ay, praise the Lord. Kasi mahirap yung Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Mapapalo up ni Ate Flor. 3 minuto. Bo, siyempre. Huwag kang gumawa ng masama sa kapwa mo kasi masama. Ganda nung tinalakay ni Ate Blandy. Hindi ka ba nakikinig? Opo, yung... Tulad nga ng nangyari sa Herodes, alam mo po natin si Herodes bilang naging hari. Hari Sa na diba? Kasi ano po siya eh, sakin siya. Mapagbigay nga eh. Doon nga sa anak ni Oredias eh. Binigay nga yung... Kasi sinayawan nila, di ba? Kaya nga sakin siya. Herodias. Hindi niya po dapat na kunin ang asawa ng kapatid. Diba? Ngunit kinuha niya pa rin eh. Isang malaking kasalanan. Ako, Diyos ko, patawad mo Ngayon, naman. kaya po, Huwag mong kunin yung asawa ng Kung may asawa. Pero ganun pa man, natatakot man siya sa ginawa niya dahil nga po na si Juan Bautista ay isang matuwid na tao. Diba? Ngunit wala siyang magagawa eh, nagandahan siya gusto kay Herodes, lalo na pagsayo-sayo. Yung anak yun. Di ba si Herodias? Yung nanay yung sumayaw, yung anak. Yung anak nga po. Opo. Diba? Kaya dahil nga po sa nagandahan si Herodes sa pagsasayaw ng Herodes, Yung anak, Herodias. Ayaw. Napilitan siya. Napilitan siya na ibigay. Oo, yung Diba hihilingin. sabi niya Hihiling. na Anong bilhin? dahil nga siya ay hari at meron siya naging bisita ng mga halisin, kaya sabi, hingin mo kahit kalahati ng kayamanan ko, ibibigay. Oh, napakabait talaga. Di ho ba talaga naman? Di ho ba? Ngunit, ano ang hiningi ng babae na yun? Kundi ang ulo ni Juan Bautista. Ay, nakaw. Di ba? Kaya, hingin ko po ang ulo ni Juan Bautista. Yan. Ginawa niya, wala ko siyang magawa kasi nangako na siya, manghihiya naman siya kung di niya tuparin, di po ba? Kaya ang ginawa niya, pinutusan niya yung mga kawal niya, naputulan ng ulo. At nilagay sa plato. At opo yung ulo ni Juan Bautista at inilagay sa plato, di ba? At ibinigay doon sa nanghihiya, di ba?
Eh kasi yun ang utos ng nanay. Ayun na nga po na yung ulo. Oo, ang sabi nung nanay, ay yung ulo, hingin mo yung ulo. Na gano'n, Oo. siyempre siya si Juan Bautista. Eh masunurin din yung anak, ano? Opo. Naging sagapal. Di ba? Oo. Kaya ang ginawa niya. Sa impyerno ba pumunta? Politika po kasi yan eh. Pero hindi, Napagating sa politics eh. Ano ba sa tingin mo? Kaya, yun po ang Zero nangyari. risk. no? Yung Kaya sila. po naputulan ng ulo si Juan Bautista. Maganda yung tanong ni ate, no? Na tanong ni ate, saan ba mapupunta? Sa impyerno ba? No? Yung kasing pagpunta sa impyerno, ano, ay yan ay nababase yan doon sa mga kasalanang nagagawa natin, sa laki ng kasalanan, na hindi natin napagsisisihan. Pero wag po natin kakalimutan na nung si Jesus ay namatay, lahat ng kasalanan ginawa ng tao ay meron na pong kapatawaran. So tatanggapin mo lang si Jesus at makakamit mo na yung amnesty. Kaya ang Hihingi ka ng tawad. Opo, hingi ka ng tawad. Ganun po yun. Hindi ka ng patawad. Patatawarin. At siguro, ang Diyos kasi bilang ama ng lahat ng tao, hindi rin naman gugustuhin ng Diyos na yung mga haring ito, no, si Haring David, si Haring Solomon, no, yung mga hari na sila Haring Saul, dahil ito yung mga hari ni Yahweh to eh. Siyempre, meron siyang amnesty diyan. Pero Brad, ay kat, Apo. ano, pero yung sinasabi natin na ano, may purging process yun. Opo, may process po yun. May purgatory na kung saan. Opo, may, kaya nga may purgatory pa eh. Kahit na humingi na siya ng tawad, pagbabayaran pa rin niya yun sa purgatory. Sa apoy, Talaga. sa apoy ng purgatorio. Purge pa rin siya. Kasi may apoy sa impyerno, meron ding apoy sa purgatorio. Diba pareho lang daw ang init? Ay, magkaiba po yun. Kasi yung apoy sa purgatorio, lumilinis yun. No, pinupurify niya yung soul, yung kaluluwa. Yung sa purgatorio, hindi. Suffering yun eh. Ganun po. Ay, sa impyerno, May bagong suffering. learning ako sa iyo, Brad. Kaya yun po yung pagkakaiba niya. Purging, nililinis. Opo. So, nililinis. At mula doon sa mga panalangin na yon, mula doon sa apoy na yon, so, sa takdang panahon, kaya pinagdadasal natin yung mga yumao eh. Sa takdang panahon, sila'y papapasukin ng Diyos sa paraiso. Opo. Kaya nga po, nung Proseso ng Diyos yun eh. nalaman. Magandang explanation. Brad. Ano ni Juan Bautista na siya nga po yung naputulan, kaya nagpunta sila doon at kinuha ang katawan ni Juan Bautista. Ito ba? Malakas na palakpak sa Ay, si Ate Blandy naman, magsisiya. Anong share ko, Brad? Yung gospel day. Ah, Baka meron ka pang ibang angulo na gustong sabihin. so, Ay, wala pa man.